Walang kwenta ang papel na ito, Theresa. Tulad mo, basura lang ito sa paningin ko. Iyon ang mga salitang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala sa Corinthian Gardens. Malamig, matalim, at tila punlo na bumaon sa dibdib ni Theresa. Sa harap niya, dahan-dahang pinunit ni Doña Consuelo ang mga dokumentong legal na katatapos lamang bayaran ni Theresa gamit ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng 10 taon. Ang bawat piraso ng papel na nahulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang buhay na unti-unting winawasak ng babaeng itinuring niyang higit pa sa tunay na ina. Nakaluhod pa rin si Theresa sa malamig na marmol na sahig. Hawak pa ng kanyang nanginginig na mga kamay ang pelus na trap na lalagyan sana ng titulo ng bahay, isang regalo para sa anibersaryo ng kanyang kasal at tanda ng kanyang wagas na pagmamahal sa pamilya ng kanyang asawa. Inilaan niya ang bawat sentimo, ang bawat gabing walang tulog bilang isang financial expert upang mabawi ang ari-ariang ito mula sa pagkakabagsak sa utang. Ngunit ang pasasalamat na inaasahan niya ay napalitan ng isang mapait na trahedya. Isang baso ng maligamgam na tubig ang biglang isinaboy ni Doña Consuelo sa mukha ni Theresa. Ramdam niya ang pagdaloy ng tubig sa kanyang pisngi humahalo sa mga luhang hindi pa man din tuloy nakakawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang mabibigat na yabag ni Marco, ang kanyang asawa. Akala niya ay dinala ito ng awa, ngunit laking gulantang niya nang maramdaman ang isang malakas at malutong na sampal na nagpalingon sa kanyang mukha sa kabilang banda. Marco! Ang tanging naibulalas ni Theresa habang hinahawakan ang kanyang namamanhid na pisngi. Malasado ang lasa ng dugo sa kanyang putok na labi. Wala kang hiyang babae ka. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak ninyo ni Mateo? Gagamitin mo ang pera mo para palayasin kami sa sarili naming pamamahay. Bulyaw ni Marco habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na walang basehan. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakangiti sa kanya ay nakatitig na ngayon, nang may pangungutya tila ba siya ay isang maruming basahan na tinataboy sa gitna ng kalsada. Hindi makapaniwala si Theresa. Ang asawang ipinaglaban niya, laban sa lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao, ay siya mismong nagdiin sa kanya sa putikan. Napansin ng kanyang nanlalabong paningin ng isang pamilyar na kislap sa daliri ng isang babaeng nakatayo sa likod ni Marco, ang brilyanteng singsing na binili niya para sa asawa noong nakaraang Pasko. Ngayon, ay suot na ng ibang tao sa harap mismo ng kanyang mukha. Ang sakit ay hindi na lamang nasa pisingi o sa labi. Ito ay isang malalim at malamig na puwang na bumukas sa kanyang sikmura. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na unti-unting nadudurog sa bawat pintig. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Doña Consuelo sa nakalipas na dekada ay nauwi lamang sa gabing ito ng ganap na pagtataksil. Nanatiling tuwid ang likod ni Theresa sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa malambot na karpet ng mansyong siya mismo ang nagligtas. Ngunit na yon ay naging kabaong ng kanyang mga pangarap. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng malupit na halahak ng tadhana. Ito na ba ang hantungan ng lahat ng aking pagpapakasakit? Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong puso ay sinuklian ng ganitong klaseng kalupitan at panlilinlang? Tumayo si Theresa ng dahan-dahan, kahit tila bumibigay na ang kanya mga tuhod. Tiningnan niya si Marco at ang kanyang ina sa huling pagkakataon sa gabing yon. Isang tingin na hindi na nagtataglay ng init, kundi isang nagyelong determinasyon na nagsisimulang mabuo mula sa mga abo ng kanyang pagkawasa. Ngunit bago pa siya makahakbang, palabas isang tinig mula sa dilim ng pasilyo ang pumigil sa lahat. Hindi pa tapos ang gabi, Doña Consuelo. Sigurado ba kayong ang titulong yan ang kailangan ninyong punitin? Hay naku, tingnan niyo ang babaeng yan. Akala mo kung sinong sanpayan pala ay isang ahas na nagbabalat kayo sa loob ng tahanan ni na Doña Consuelo? Ang boses ni Aling Charing ay matinis sila isang lagari na pilit pumuputol sa huling hibla ng danggal ni Theresa.
Nakatayo ang matanda sa labas ng malaking gate ng Corinthian Gardens, hawak ang kanyang cellphone na tila isang sandata habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga daliri sa pag-upload ng isang video. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa paggalang kay Teresa ay nakadungaw na ngayon sa kanilang mga binta, na ang kanilang mga mata ay puno ng paghusgas at pangungutya. Naglakad si Teresa sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga yapak ay mabigat at walang patutunguhan. Hawak pa rin niya ang kanyang mamahaling bag, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa bahay na iyon. Ngunit sa paningin ng mga tao iyon ay simbolo ng kanyang pagiging gold digger. Ang bawat sulyap ng mga taong nadadaanan niya ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ramdam niya ang panging inig ng kanyang mga palad sa loob ng kanyang bulsa habang patuloy na nag-vibrate ang kanyang cellphone, mga notification mula sa social media na tila mga tibo na bumaon sa kanyang laman. "You don't deserve that house, Teresa. Mahiya ka naman sa sarili mo." Sigaw ng isang boses mula sa kumpol ng mga tao sa kanto. Huminto sandali si Teresa at dahan-dahang kinuha ang kanyang telpon. Bumungad sa kanya ang isang viral post na may titulong "Ang Mapagkunwaring Manugang." Sa video, putol-putol ang mga kuha. Ipinapakita siyang nakatayo habang umiiyak si Doña Consuelo sa sahig. Tila ba siyang nang-api sa matanda? Ang mga komento sa ilalim ay mas masahol pa sa kamatayan. "Sana mabulok ka sa impyerno. Mamatay ka na, mga agaw ng ari-arian. Ganda lang ang puhunan, masama naman ang ugali." Ang bawat salita ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang lalamunan niya ay tuyot na tuyot at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo sa bilis ng pagbaliktad ng mundo. Paano nagawang manipulahin ng pamilyang pinaglingkuran niya ang katotohanan sa loob lamang ng isang oras? Ang katotohanang siya ang nagbayad ng bawat pako at semento ng bahay na yon ay nabaon na sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Marco at ng kanyang ina. Tumingin siya sa langit, ngunit tila pati ang mga bituin ay nagtatago sa kanya. Ang katahimikan ng gabi sa subdivision na iyon ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagharurot ng isang sasakyan. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan at mabilis na naghagis ng isang basyong bote ng tubig sa kanyang direksyon. Hindi siya umiwas. Hinayaan niyang tumama ito sa kanyang balikat. Ang sakit ng pagtama ay maliit na bagay kumpara sa pagkawasak ng kanyang puso. Naisip ni Teresa ang lahat ng mga gabi na pinagpuyatan niya ang mga financial reports, ang lahat ng sakripisyong tiniis niya para lamang maging karapat-dapat sa pamilya ng asawa. Ngunit sa isang iglap siya ay naging isang kriminal sa mata ng publiko. Ang kanyang pangalan na pinangalagaan niya sa loob ng maraming taon ay naging isang biro, isang babala para sa lahat. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Teresa ang paghinto ng isang itim na sasakyan sa kanyang tabi. Hindi niya ito tiningnan sa takot na baka isa na naman itong taong handang duraan ang kanyang pagkatao. Ngunit nang bumukas ang bintana, isang pamilyar ngunit malamig na boses ang narinig niya sa gitna ng katahimikan. "Gusto mo bang manatili dyan hanggang salamunin ka ng mga marites? O gusto mong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo?" Napalingon si Teresa. Ang lalaking nasa loob ng sasakyan ay may mga matang tila apoy sa gitna ng kadiliman. Isang estrangjero sa kanyang paningin, ngunit tila may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. Bago pa siya makasagot, isang notification muli ang lumabas sa kanyang screen. Isang live video ni Marco na yakap ang kanyang bagong babae habang ipinapakita ang kanilang bagong simula sa loob ng kwarto ni Teresa. "They are selling your dignity online, Teresa. Are you just going to let them win?" Tanong muli ng lalaki na may halong hamon at pangungutya. Ang tanong na yon ay tila isang mitsa na nagsindi sa natitirang lakas sa loob ni Teresa. Tumingin siya sa screen ng kanyang phone pagkatapos ay sa lalaki. At huli, sa gate ng Corinthian Gardens na unti-unti nang lumalayo sa kanyang paningin. Sa sandaling yon, alam niyang wala na siyang babalikan, ngunit mayroon na siyang dahilan para magpatuloy. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat sugat sa aking puso? At hanggang saan ang kaya kong gawin para lamang malinis ang aking pangalan? Sa harap ng mundong ito na bulag sa katotohanan, huwag mong isipin na, dahil sumakay ako sa kotse mo ay kontrolado mo na ako. Naghahanap lang ako ng katahimikan,
hindi ng bagong amo. Malamig ang boses ni Teresa habang nakatingin sa labas ng bintana ng bumabagtas na sasakyan. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga guhit ng pilak na mabilis na naglalaho katulad ng kanyang tiwala sa mga tao. Nararamdaman niya ang titig ng lalaking nasa tabi niya, isang titig na tila nagbabasa sa bawat bitak ng kanyang pagkatao. Sa loob ng tahimik na sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang sarili niyang paghinga na pilit niyang pinapakalma. Dahan-dahang kinapa ni Teresa ang isang maliit na bulsa sa loob ng kanyang suot na blazer. Doon nakatago ang isang manipis at itim na kagamitan, isang special edition na smartphone na hindi alam ni Marco. Binuksan niya ito at ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang muka. Ang kanyang mga daliri, bagaman nanginginig pa ng bahagya, ay mabilis na nag-swipe sa isang application na may simpleng icon ng isang mata. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang nangyari, 6 na buwan na ang nakalilipas. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa anibersaryo, habang nagtatanim siya ng mga bagong halaman sa hardin ng Corinthian Gardens, palihim din siyang naglalagay ng mga mata sa bawat sulok ng mansyon. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa isang instinct ng isang financial expert. Isang pakiramdam na ang hangin sa loob ng bahay ay nagsisimula ng bumigat sa mga lihim. Ang application na binuo niya gamit ang AI technology ay nagsimulang mag-load. Sa isang maliit na screen, bumungad sa kanya ang live footage mula sa loob ng mansyon. Nakita niya si Doña Consuelo na masayang humahalakhak habang may hawak na baso ng wine, tila ipinagdiriwang ang pagkakatapon sa kanya. Nakita rin niya si Marco, ang kanyang asawa, na nakaupo sa paborito niyang sofa habang nilalaro ang brilyanteng singsing na pilit na inagaw sa kanya. Akala niyo ba ay naging bulag ako sa loob ng 10 taon? Bulong ni Teresa sa kanyang sarili, sapat lamang para marinig niya. Ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng pait ay unti-unting napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Ang bawat pixel sa screen ay tila mga saksi na hindi marunong magsinungaling. Kitang-kita sa isang anggulo ang pagpasok ng isang lalaking nakasuit sa library ni Doña Consuelo. Nakita ni Teresa ang paglalabas ng mga papeles na may mga pulang selyo, mga utang sa sugal na aabot sa milyon-milyong piso. Ang mansyong binayaran niya ay hindi lamang basta kinuha. Ito ay ibebenta na para pambayad sa mga utang na hindi kailanman binanggit sa kanya. "You're watching them, aren't you?" Tanong ng lalaking nagmamaneho. Ang kanyang boses ay may halong paghanga at panganib. "Hindi ka lang basta biktima, Teresa. Isa kang manlalaro na naghihintay lang ng tamang oras para tumaya." Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, pinindot niya ang record button sa kanyang phone. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Consuelo tungkol sa pag-setup sa kanya, ang bawat halik ni Marco sa kanyang kabit sa loob ng kanilang matrimonial bed ay maayos na naitatabi sa isang encrypted cloud server. Ngunit habang tinitingnan niya ang footage, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang madilim na sulok ng library, nakita niya ang isang pamilyar na folder. Ang folder na naglalaman ng kanyang original signatures. Isang kamay ang kumuha nito, ngunit hindi yon kamay ni Consuelo o ni Marco. Isang kamay na may suot na pamilyar na friendship bracelet. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila biglang nawala. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya kanina. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang huling alas, ang taong tanging nakakaalam ng kanyang secret backup, ay naroon sa loob ng mansyon habang siya ay itinatapon sa lansangan. Bakit naroon si Tesha? Bakit hawak niya ang folder na tanging kami lang ang nakakaalam kung nasaan nakatago? Isang notification ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang AI app. Isang babala na may ibang device na sumusubok na pumasok sa system mula sa labas. Isang hindi kilalang IP address na mabilis na pinuputol ang kanyang access sa mga kamera. Hindi lang ako ang nanonood. Mahinang sambit ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Bago pa siya makagawa ng paraan, biglang nag-blackout ang screen ng kanyang phone. Isang mensahe ang lumabas sa gitna ng kadiliman, "Game over, Teresa. Keep running." Sino ang taong may kakayahang pasukin ang kanyang ginawang system?
At bakit tila ang bawat hakbang na akala niya ay lihim ay matagal na palang binabantayan ng isang mas malakas na kaaway? Teresa, wag mo na akong hanapin. Binayaran na ako ng sapat para kalimutan na naging magkaibigan tayo. Ang tinig na iyon sa kabilang linya ng telpono ay hindi ang malambing na Tisha na nakilala ni Teresa sa loob ng 2 dekada. Ito ay isang tinig na kasing lamig ng bakal kasing talas ng balisong na itinanim sa kanyang likuran. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan ni Gabriel, naramdaman ni Teresa ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Pinilit ni Teresa na huwag mabitawan ang kanyang telpono. Tiningnan niya ang labas ng bintana, narating na nila ang maliit at simpleng bahay ni Tisha sa isang subdivision sa Cavite. Naalala niya kung paano niya pinaghirapang bayaran ang down payment ng bahay na ito para kay Tisha nung mamatay ang ama nito. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang kumakain ng tuyo at kaninang nangangako sa isa't isa na walang iwanan hanggang sa dulo. Ang bawat sakripisyo niya para sa kaibigan ay tila mga tuyong dahon na ngayon ay tinutupok ng apoy ng pagtataksil. Dahan-dahang bumaba si Teresa sa sasakyan. Hindi siya pinigilan ni Gabriel, ngunit bakas sa mga mata nito ang babala. Humakbang siya patungo sa pinto ng bahay ni Tisha. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Tisha suot ang isang mamahaling seda na robe, isang bagay na hindi nito kayang bilhin gamit ang maliit na sahod nito bilang encoder. Bakit Tisha, bakit pati ikaw? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang naliligaw sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi sa mukha ng kaibigan, ngunit wala siyang nakita, kundi ang kislap ng kasakiman. Kailangan ko rin namang mabuhay, Teresa. Hindi lahat tayo ay kasing talino mo sa pera. Hindi lahat tayo ay kasing swerte mo. Sigaw ni Tisha, ang kanyang mukha ay namumula sa halong hiya at galit. Inalok ako ni Doña Consuelo na halagang hindi ko kikitain sa buong buhay ko, kapalit lang ng drive na hawak ko. Anong gusto mong gawin ko? Mabulok sa hirap habang ikaw ay nagpapakasasa sa Corinthian Gardens? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang swerte na sinasabi ni Tisha ay ang 10 taon ng pagtatrabaho hanggang madaling araw ang pagtitiis sa pang-iinsulto ng pamilya ni Marco at ang paglimot sa sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Ang bawat patak ng pawis niya ay ginamit ni Tisha bilang dahilan para saksakin siya sa likod. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang paligid ay tila umiikot. Ang taong itinuring niyang kapatid ay ang siya palang maglalako ng kanyang huling pag-asa sa mga taong gustong pumatay sa kanyang danggal. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat sa kanyang dibdib na tila pumipigil sa kanya na huminga ng malalim. Sana ay naging sapat ang halagang iyon para pambayad sa iyong konsensya, Tisha. Bulong ni Teresa bago dahan-dahang tumalikod. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kaibigan. Ang bawat hakbang pabalik sa sasakyan ay tila paglayo sa huling piraso ng kanyang lumang buhay. Ngunit bago pa niya mahawakan ang pinto ng sasakyan ni Gabriel, 2 itim na van ang mabilis na huminto sa harap at likod nila. Bumukas ang mga pinto nito at lumabas ang mga lalaking nakabarong, ang kanilang mga muka ay tila mga rebulto ng kamatayan. Sa gitna nila, lumabas si Mateo, ang emchong na akala ni Teresa ay kakampi niya. Pasensya na, Ate Teresa, pero sabi ni Mama, hindi ka na raw dapat makalayo pa. Wika ni Mateo na may nakakalokong ngiti habang iwinawagayway ang isang folder. Ang gabi na akala ni Teresa ay puno na ng dilim. Ay tila mas lalong nag-ibayo ang kailaliman. Napasandal siya sa sasakyan ni Gabriel, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Tila isang ibon na napupumigla sa hawla. Sa gitna ng takot, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang saan aabot ang kasakiman ng pamilyang ito? Para lamang itaggo ang kanilang mga kasalanan, at sino ang tunay na magliligtas sa akin sa gabing? Tila walang katapusan. Huwag ka nang pumalag, Ate Teresa. Mas mapapabilis ang lahat kung ibibigay mo na sa amin ang hinahanap ni Mama.
Ang boses ni Mateo ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang bumabalot sa pandinig ni Teresa. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng post sa kalsada kitang-kita ang kislap ng katusuhan sa kanyang mga mata. Hawak ni Mateo ang isang sigari, iyo ang usok nito ay humahalo sa malamig na hangin ng Cavite, tila isang masamang pangitain. Ang mga lalaking kasama niya ay dahan-dahang, lumalapit ang kanilang mga anino ay humahaba sa semento tila mga galamay ng isang halimaw na handang lumamon sa anumang matira sa danggal ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Napasandal siya sa gilid ng sasakyan ni Gabriel, ang pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa isang iglap, ang bawat taong itinuring niyang pamilya ay naging mga estrengrong uhaw sa kanyang pagbagsak. Ang bawat alaala ng kanilang tawanan sa hapagkainan ay tila mga basag na salamin na ngayong ay sumusugat sa kanyang kalooban. Mateo, kapatid, ang turing ko sa iyo. Pinag-aral kita, tinulungan kita nung wala kang malapitan. Mahinang sambit ni Teresa, ang kanyang boses ay may halong pait at hindi makapaniwalang sakit. Business is business, ate. At sa pamilyang ito, ikaw ang lugi. Sagot ni Mateo bago nagbigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan na lumapit pa. Ngunit bago pa man may makahawak kay Teresa narinig ang malakas na pag-ungol ng makina ng sasakyan ni Gabriel. Hindi ito tunog ng takot, kundi isang hamon. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas si Gabriel. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado sa gitna ng namumuong gulo. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong ang mga pangalan ninyo ang unang lilitaw sa blotter ng pinakamalapit na presinto, kasama ang lahat ng ebidensya ng ilegal na sugal ng nanay ninyo, mariing wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang panginginig, isang kapangyarihang nagbula sa katotohanang hawak niya. Natigilan si Mateo. Ang pag-aalinlangan ay gumuhit sa kanyang muka. Sa sandaling iyon, mabilis na hinila ni Gabriel ang braso ni Teresa at iginiya siya pabalik sa loob ng sasakyan. Bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Mateo, mabilis na pinaatras ni Gabriel ang sasakyan. Ang mga gulong ay lumika ng isang matalim na tunog sa pakikipag-ugnayan sa semento, at ang amoy ng nasunog na goma ay humahalimuyak sa paligid. Mabilis silang nakalayo sa madilim na kalsadang iyon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Nakatitig lamang si Teresa sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagpupumilit na wag, tuluyang gumuho. Ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting napapalitan ng mga puno at dilim ng probinsya. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Sa isang lugar kung saan hindi ka nila mahahanap. Sa isang lugar kung saan pwede kang umiyak nang walang nakakakita. Sagot ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Naramdaman ni Teresa ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, palagi siyang kailangang maging matatag. Kailangan niyang maging perpektong asawa, perpektong manugang, perpektong eksperto sa pera. Nayang sa gitna ng pagtakas sa tabi ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Doon lamang niya naramdaman na pinapayagan siyang mawasak. Habang bumabagtas sila sa palikulikong daan patungong Batangas, naramdaman ni Teresa ang paghampas ng malamig na hangin mula sa bintana. Ang amoy ng dagat ay nagsisimulang humalo sa hangin, tila isang pangako ng paglilinis. Ngunit sa likod ng pansamantalang kaligtasang ito, isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino ba talaga si Gabriel? At bakit tila ang bawat sugat ko ay tila pamilyar din sa kanyang mga mata? At kapag natapos na ang pagtakas na ito, may matitira pa ba sa akin upang simulan ang laban na matagal ko nang iniiwasan? Dito ka muna. Walang makakahanap sa iyo sa lugar na ito kundi ang ingay ng dagat at ang sarili mong mga kaisipan. Ang boses ni Gabriel ay banayad. Ngunit may kasamang awtoridad habang binubuksan niya ang pinto ng isang maliit at lumang bahay bakasyonan sa dalampasigan ng Batangas. Ang amoy ng alat at basang buhangin
ay agad na sumalubong kay Teresa, isang halimuyak na malayo sa masikip at mapanghusgang hangin ng Maynila. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat, tila isang kaluluwang ligaw na naghahanap ng mapagpapahingahan. Sa loob ang katahimikan ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa kanyang mga sugat. Walang maririnig, kundi ang ritmo ng mga alon na humahampas sa pampang, isang paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit gaano pa man kalaki ang kanyang kawalan. Naupo si Teresa sa isang lumang selyon na gawa sa yantok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang bawat sampal, bawat insulto, at bawat pagtataksil. Uminom ka muna nito. Kailangan mo magpainit. Wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsa sa maliit na mesa sa tabi niya. Tiningnan ni Teresa ang baso, ang usok nito ay tila sumasayaw sa gitna ng malamlam na ilaw ng lampara. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang paningin kay Gabriel. Bakit, Gabriel? Bakit mo ako tinutulungan? Isang estranjero ka lang na biglang sumulpot sa gitna ng aking pagkagunaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Bago siya sumandal sa hambanang pinto, nakatingin sa kadiliman ng dagat. Siguro dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa isang utang na loob na hindi mo naman ginusto. Ang pamilya ni Marco, sanay silang kumitil ng buhay sa ngalan ng kanilang danggal. Naramdaman ni Teresa ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Utang na loob. Yan ang kadenang gumapos sa akin sa loob ng 10 taon. Akala ko sapat na ang bayaran ang lahat ng utang nila para maging bahagi ako ng pamilya. I thought that by saving their home, I was saving my place in their hearts. But I was just an ATM with a wedding ring. Ang kanyang boses ay nabasag sa huling salita. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ang bawat gabing, hindi siya natulog para lamang ayusin ang kanilang pananalapi ay tila mga barya lamang na itinapon sa isang balon na walang katapusan. Ang sakit ay hindi na lamang galit. Ito ay isang malalim na pagkapagod sa pagiging perpekto, pagkapagod sa pagpuno, sa mga pagkukulang ng ibang tao. Ang utang na loob sa Pilipinas ay madalas nagiging isang lason kapag ginamit ng mga maling tao. Komento ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya. Gagawin nilang tuntungan ng iyong kabaitan hanggang sa wala na silang matapak ang iba kundi ang iyong leeg. Nanatiling tahimik si Teresa. Hinahayaan ang bawat salita ni Gabriel na pumasok sa kanyang kamalayan. Sa sandaling yon, ang kanyang pagiging financial expert ay walang silbi. Hindi niya kayang i-calculate ang halaga ng kanyang nawalang danggal. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, isang maliit na kislap ng kuryosidad ang nabuo. Sino ang lalaking ito na tila mas kilala pa ang pamilya ni Marco kaysa sa kanya? Nang tumayo si Gabriel para kumuha ng ilang gamit sa kanyang bag na nakapatong sa mesa, hindi sinasadyang nahulog ang isang lumang folder. Kumalat ang ilang mga papel at isang kupas na litrato sa sahig. Yumuko si Teresa para tumulong sa pagpulot, ngunit biglang tumigil ang kanyang mundo nang makita ang imahe sa litrato. Ito ay isang itim at puting larawan ng isang magandang babae nung kabataan nito. May suot na pamilyar na kuwintas na perlas at may ngiting tila nagtatago ng isang lihim. Kilala ni Teresa ang babaeng yon. Kilala niya ang bawat linya ng mukha nito, kahit na mas matanda na ito ngayon at mas malupit. Doña Consuelo. Bulong ni Teresa ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang litrato. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at namumiong takot. Bakit nasa iyo ang litratong ito ng biyenan ko at bakit nakasulat sa likod nito ang salitang patawad? Hindi agad sumagot si Gabriel. Ang kanyang mga mata na kanina ay kalmado ay biglang magdilim tila isang bagyo na mabilis na namumuo sa gitna ng karagatan. Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ni Teresa. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at tila may halong pag-iingat. May mga utang na hindi nababayaran ng pera, Teresa. Malamig na wika ni Gabriel.
At may mga anino ng nakaraan na mas malalim pa sa anumang dagat na nakikita mo ngayon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang naging mabigat. Ang tunog ng mga alon sa labas ay tila naging isang paalala na ang bawat lihim ay darating ang oras na ihahampas sa pampang. Sino nga ba talaga ang lalaking nagligtas sa akin? Isa ba siyang angel na ipinadala ng langit? O isa ring biktima na nagnanais lamang gamitin ako para sa sarili niyang paghihigan? Hindi yan pag-aari ng pamilya mo, Teresa. Pag-aari yan ng isang nakaraan na pilit nilang ibinaon sa limot kasamang isang batang walang kasalanan. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malalim na tunog ng kampana na nagbababala ng isang panganib sa kalagitnaan ng gabi. Kinuha niya ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa malamig na balat ng babae, isang hawak na puno ng kuryente at pait. Sa labas, ang dagat ay tila nagangalit, ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang paalala na ang bawat lihim, gaano man ito kalalim ibaon, ay laging humahanap ng paraan upang lumutang. Napatitig si Teresa kay Gabriel. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Anong kinalaman mo kay Doña Consuelo? Bakit patawad ang nakasulat sa likod nito? Ang babaeng tinitingala mo bilang Doña? Ang babaeng nagtapon sa'yo sa kalsada na tila basura ay ang parehong babae na tumalikod sa sarili niyang dugo kapalit ng yaman at titulo. Humakbang si Gabriel palapit sa binta. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng maliit na sala, tila isang higante na handang lumamon sa katahimikan. Ako ang anak na ayaw niyang makita ng mundo. Ang anak sa pagkakasala bago pa man siya pumasok sa pamilya ng asawa mo. Ako ang hiya na kailangan niyang burahin para maging malinis ang kanyang pangalan. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang silya na kanyang kinauupuan ay tila biglang nawala. Iniwan siyang lulutang-lutang sa gitna ng isang kawalan. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang iyon, ang bawat pagtitiis sa mga panlait ni Consuelo ay tila naging isang malaking biro. Ang babaeng palaging nagbabanggit ng moralidad at dangal ay ang siya palang may pinakamaruming lihim sa lahat. Kaya mo ba ako tinulungan? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Hindi dahil naaawa ka sa akin. Hindi dahil gusto mong magbigay ng hustisya. Kundi dahil kailangan mo ako para sirain siya. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, tila bato. Ngunit may kislap ng isang matagal ng kinimkim na pait. Iniligtas kita dahil ikaw ang tanging susi na pwedeng magbukas sa pinto ng kanilang impyerno, Teresa. Ikaw ang nakakaalam ng bawat sentimong nawala, bawat dokumentong pineke, at bawat kasinungalingang binuo nila. Gagamitin kita, oo. Pero hindi ba't mas mabuti nang maging sandata ng paghihigante kaysa maging biktima na wala ng pag-asa? Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Akala niya ay nakahanap na siya ng isang kanlungan, isang tao na tunay na nakakaunawa sa kanyang hirap. Ngunit sa huli, tila isa nga naman siyang kwanko, isang gamit na kailangang manipulahin para sa layunin ng iba. Ang tanging pagkakaiba ay, ngayon alam niya na siya ay ginagamit. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ngunit kasabay ng hapdi ay ang isang kakaibang pakiramdam, isang malamig na determinasyon na nagsisimulang bumangon mula sa kanyang mga abo. Kung ang mundo ay tila isang malaking entablado ng panloloko, bakit hindi niya ito gamitin para sa sarili niyang kaligtasan? Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Teresa habang pinapahid ang luha sa kanyang mata. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging patag at walang emosyon, tila isang makina na handa nang mag-compute ng susunod na hakbang. Gusto kong ibalik mo ang lahat ng sakit na ibinigay nila sa'yo ng doble. Sagot ni Gabriel habang inilalatag ang isang bagong plano sa mesa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa. Maglalaro tayo, Teresa.
At sa dulo ng larong ito, sisiguraduhin nating wala silang matitirang kahit isang butil ng danggal. Tumitig si Teresa sa plano pagkatapos ay sa litrato ni Consuelo na hawak ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Batangas, isang tahimik na kasunduan ang nabuo, isang kasunduan hindi nagmula sa pag-ibig, kundi sa isang nagkakaisang poot. Ngunit sa likod ng kanyang desisyon, isang katanungan ng pilit na bumubulong sa kanyang isipan, tila isang hanging hindi mapigilan. Hanggang saan ko kayang ibaba ang aking sarili para lamang makuha ang husti, yang minanakaw sa akin? At sa oras na matapos ang paghihiganting ito, may matitira pa ba sa Teresa na dating nang arap lamang ng isang simpleng tahanan at pag-ibig? Ate Teresa, miss na miss ka na namin. Alam kong marami kaming pagkakamali, pero pamilya pa rin tayo, di ba? Please, pumalik ka na. Nag-aalala na si Marco sa'yo. Ang mga salitang iyon sa screen ng kanyang cellphone ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Teresa. Habang nakaupo siya sa balkonahe ng bahay bakasyunan sa Batangas, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang mensahe ni Mateo ay tila isang malupit na paalala ng mundong pilit niyang tinatakasan. Ang simoy ng dagat na kanina lamang ay nagbibigay ng kapayapaan ay biglang naging malapot at nahirap hingahin. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang hawak ang baso ng malamig na tsa. Ang bawat letra sa mensahe ni Mateo ay tila mga anino ng makaraan ang mga hapagkain ng puno ng tawanan na alam na niya ngayon na pawang kasinungalingan lamang. Ang hypocrisy ni Mateo, ang emtyong na itinuring niyang tunay na kapatid, ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Marco. Sa likod ng mga salitang pamilya at pag-aalala ay ang malamig na katotohanang siya ay isa lamang biktima ng kanilang kasakiman. Naramdaman ni Teresa ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagduduwal na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ng kanyang pagtulong kay Mateo, ang pagbabayad ng kanyang mga utang, ang pagtatanggol sa kanya kay Marco ay tila mga latay na muling bumubukas. Ang bawat kabutihang ipinakita niya ay naging sandata na ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Hanggang kailan nila gagamitin ang sagradong salitang pamilya para lang balutin ng ginto ang kanilang mga kutsilyong itinitirik sa aking likuran? Huwag mong sagutin yan, Teresa. Ang boses ng isang ahas ay laging parang awit bago ito tumuklaw. Malamig na wika ni Gabriel, na kanina pa pala nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na liwanag ng cellphone ni Teresa. Mateo, he sounds so sincere, Gabriel. Sinasabi niya na pinagsisisihan na raw ni Marco ang lahat. Mahinang tugon ni Teresa, bagaman alam ng kanyang isip na isa lamang itong bitag. Ang puso niya na nasanay sa 10 taon ng pag-aalaga ay pilit pa ring humahanap ng katiting na pag-asa sa gitna ng kawalan. Sincere o desperado? Humakbang si Gabriel palapit at kinuha ang telepo o mula sa kamay ni Teresa. Tingnan mo ang oras ng mensahe. Eksaktong 5 minuto matapos ma-freeze ang isa sa mga bank accounts ni Doña Consuelo. Hindi ka nila hinahanap dahil sa pagmamahal, Teresa. Hinahanap ka nila dahil ikaw ang may hawak ng susi sa kanilang mga vault. Biglang natigilan si Teresa. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Sa screen ng telpon, na nakita niya ang isang maliit na icon na kumikislap isang GPS tracker na dahan-dahang nag-u-upload ng data. Ang mensahe ni Mateo ay hindi lamang isang gaslighting tactic. Ito ay isang Trojan horse para makuha ang kanyang eksaktong lokasyon. He's tracking me. Bulong ni Teresa, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang tiwalang pilit niyang binubuo ay muling nagkapera-peraso. Hindi na sumagot si Gabriel. Sa isang mabilis na pagkilos kinuha niya ang cellphone at buong lakas na ibinalibag ito sa sahig ng balkona. Ang tunog ng nababasag na salamin at plastik ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, tila isang huling hininga ng isang bagay na matagal nang dapat namatay. Hindi pa nakontento tinapakan ni Gabriel ang mga piraso nito hanggang sa maging durog na mga bahagi na lamang ang natira. Wala na ang signal, pero alam na nila ang area. Mariing wika ni Gabriel habang nakatingin sa kadiliman ng kalsadang patungo sa bahay. Hindi na tayo ligtas dito.
Kailangan nating kumilos bago pa dumating ang mga asong ipinadala ni Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Teresa. Ang katahimikan ng Batangas na kanina ay kanlungan, ay naging isang malaking bitag. Habang mabilis na nag-e-impact si Gabriel, naiwan si Teresa na nakatitig sa mga durog na bahagi ng kanyang telpon o ang tanging koneksyon niya sa mundong dati niyang minahal na ngayon ay nais siyang lamunin ng buo. Paano ko lalabanan ang mga taong alam ang bawat kahinaan ko, kung pati ang sarili kong puso ay tila nakikipagkuntsaba sa kanila para sirain ako? Everything. Akala ko ang pag-ibig ay sapat na para maging pamilya. Ngunit ang bawat puyat ko sa tabi ng kama ni Doña Consuelo ay naging baon ko lang pala sa sarili kong libingan. Ang kaisipang iyon ay tila isang matalim na aspile na itinirik sa puso ni Teresa habang mabilis niyang isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Sa gitna ng pagmamadali, nahagip ng kanyang paningin ang kanyang sariling mga kamay na naging kalyado, hindi sa hirap ng manual labor, kundi sa libu-libong oras ng pagpindot sa calculator at pagpirma ng mga dokumento, ang nagligtas sa pamilya ni Marco mula sa pagkakabaon sa utang. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang isang gabi 3 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay tila sumasakal sa kanya noon. Si Doña Consuelo ay nakahiga maputla at halos hindi humihinga dahil sa isang biglaang atake sa puso. Sa loob ng 48 oras, hindi umalis si Teresa sa tabi ng kama ng matanda. Siya ang nagpupunas ng pawis nito, siya ang nagdadasal sa bawat minuto, at siya ang nababayad ng bawat unit ng dugo na isinasalin sa mga ugat ni Consuelo. Sa mga sandaling iyon, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at bumulong. Anak, ikaw ang anghel ng pamilyang ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa sa gitna ng kadiliman ng silid sa Batangas. Ang anghel na tinawag nun ay siya na ngayong ahas na hinahanting ng pamilyang kanyang iniligtas. Ang bawat patak ng pawis at luha niya sa ospital na yon ay tila mga barya lamang na ipinambili ni Consuelo ng kabaong para sa kanyang danggal. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi na lamang nararamdaman sa puso. Ito ay naging isang pisikal na kirot sa kanyang mga buto, tila isang lagnat na ayaw bumaba. Teresa, kailangan na nating umalis. Parating na sila, tawag ni Gabriel mula sa labas. Ang boses nito ay may halong pagmamadali at babala. Dahan-dahang lumabas si Teresa, bit-bit ang kanyang bag at ang bigat ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya, palayo sa bahay bakasyunan, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang naiiwan sa dalampasigan. Ang Teresa na marunong magmahal ng walang kapalit ay dahan-dahang nalulunod sa dagat ng pait. Sumakay siya sa sasakyan ni Gabriel. Ang katahimikan sa loob ay tila isang buhay na nilalang mabigat at mapanganib. Ngunit bago pa man mapaandar ni Gabriel ang makina, isang luma at hindi kilalang burner phone sa loob ng dashboard ang biglang nag-vibrate. Inabot ito ni Gabriel kay Teresa. Sino ito? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Sagutin mo, isang tao na hindi nila kayang bayaran ang katapatan. Maikling sagot ni Gabriel. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang inilalagay ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay mahina gumaralgal at puno ng takot, isang boses na nagmula sa kanyang pagkabata. Be, Teresa anak? Naririnig mo ba ako? Si Lola. Amara ito? Ang hitpi ng matandang Vuja na nagpalaki sa kanya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Lola Amara, bakit po kayo tumatawag? Nasaan po kayo? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Lola Amara, ang tanging pamilyang natira sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang tanging taong nakakaalam ng tunay niyang halaga. Anak, patawarin mo ako, hindi ko sila mapigilan. Nandito sila sa bahay mo, sa storage unit mo sa Makati. Inilalabas nila ang lahat, Teresa. Ang mga gamit ng nanay mo, ang lumang piano, ang mga alahas na itinago natin. Ibinibenta nila ang lahat sa auction ngayong gabi para pambayad sa utang ni Doña Consuelo. Ang bawat salita ni Lola Amara ay tila isang hagupit ng latigos sa likod ni Teresa.
Ano hindi nila pwedeng gawin yan akin? Ang mga iyon pamana, iyon ang nanay ko, ang sigaw ni Theresa. Ang kanyang galit ay tila isang bulkang biglang sumabog. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa upuan ng sasakyan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng Sabi ni Marco, wala ka na raw karapatan dahil asawa ka niya at ang lahat ng ari-arian mo ay ari-arian din nila. Theresa anak, itinatapon nila ang mga alaala mo na parang basura sa kalsada. Maawa ka, pumarito ka. Biglang naputol ang tawag na tila may umagaw sa telpono ng matanda. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas nakakabingi. Nakatitig lamang si Theresa sa madilim na kalsada, ang kanyang mga mata ay naniningkit at ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na nagtataglay pa ng awa ay tuluyan ng pumanaw sa sandaling iyon. Hindi lamang nila kinuha ang kanyang kasalukuyan. Ngayon ay ninanakaw na rin nila pati ang kanyang nakaraan. Gabriel. Tawag ni Theresa, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng yelo, kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Huwag tayong tumakas. Bumalik tayo sa Maynila, na yun din. Tumingin sa kanya si Gabriel, isang sulyap na puno ng pagkilala sa apoy na nagniningas na sa mga mata ng babae. Sigurado ka ba, Theresa? Kapag bumalik tayo, wala nang balikan, susunugin natin ang lahat ng tulay. Hayaan mong masunog ang lahat, Gabriel. Gusto kong makita ang mukha nila kapag ang anghel na sinira nila ay naging demonyong magpapabagsak sa kanilang kaharian. Mariing sagot ni Theresa habang itinuturo ang daan patungong Manila. Sa dilim ng gabi, ang sasakyan ay mabilis na humarurot pabalik sa lungsod, tila isang palasong ibinitaw mula sa busog ng paghihigante. Habang ang bawat ilaw ng post ay mabilis na dumaraan, isang katanungan ang pilit na nananatili sa isipan ni Theresa. Ano ang mas masakit, ang mawalan ng lahat ng material na bagay? O ang mapagtanto na ang mga taong tinawag mong pamilya ay ang mga taong handang pumatay sa huling alaala ng iyong namayapang ina? Ipanalangin na lang natin ang kaluluwa ng aking manugang dahil mukhang nilamon na siya ng tukso at kasakiman. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo sa harap ng mga kamera ng isang sikat na news program ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat tahanan sa Pilipinas. Nakasuot ang matanda ng isang itim na terno, hawak ang kanyang dekalidad na tranghat, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang sadyang pinalabas para sa simpatya ng madla. Sa tabi niya nakayuko si Marco, suot ang maskara ng isang asawang labis na nasaktan at pinagtaksilan. Sa loob ng madilim na sasakyan ni Gabriel, nakasalukuyang nakaparada sa isang liblib na eskinita sa Makati, nakatitig si Theresa sa tablet na hawak niya. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha, na ngayon ay kasing tigas na ng marmol. Naririnig niya ang bawat hikbi ni Consuelo, ang bawat maling akusasyon na siya raw ay tumakas, dala ang milyon-milyong piso ng kumpanya at nakikipagtanan sa isang hindi kilalang lalaki. You see that, Theresa, that is a masterclass in gaslighting. Malamig na komento ni Gabriel habang nakatingin din sa screen. Ginagamit niya ang Diyos para protektahan ang kanyang mga kasalanan. Sa mata ng publiko, ikaw ang ahas at siya ang kawawang biktima. Hindi kumukurap si Theresa. Nakita niya sa background ng interview ang sala ng mansyon sa Corinthian Gardens. Ang mansyong siya ang nagbayad. Ngunit na yon ay ginagawang entablado ng kanyang sariling pagkawasa. Nakita rin niya sa gilid ng screen ang mga comments sa livestream. Libu-libong marites ang nagmumura sa kanya. Walang hiya ka, Theresa. Sana mabulok ka sa kulungan. Mamatay ka na kasama ng kabit mo. Look at her neck, Gabriel. Bulong ni Theresa. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humahasa. Yung perlas na suot niya. Binili ko yon para sa kanyang ika-60 kaarawan. Sinabi niya noon na ako ang pinakamabuting bagay na nangyari sa pamilya nila. Nayon suot niya yon habang tinatapos ang huling hibla ng danggal ko. Naramdaman ni Theresa ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang masakit na kirot ng isang sawing palad na asawa. Ito ay isang malamig at kalkuladong galit.
Ang kanyang puso ay tila isang makina na dahan-dahang nag-a-assemble ng mga bala. Sa bawat patak ng peking luha ni Consuelo, mas lalang tumitindi ang determinasyon ni Teresa na sunugin ang kapa ng kabanalan na suot ng matanda. Are you ready to show them the real Donya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa isang laptop na nakakonect sa system ng hotel kung saan gaganapin ang auction ng mga gamit ni Teresa mamayang gabi. Hindi pa, Gabriel. Hayaan muna nating umabot sa langit ang kanilang kayabangan. Hayaan nating isipin nila na nanalo na sila, sagot ni Teresa, habang dahan-dahang pinapatay ang screen ng tablet. Ang kadiliman sa loob ng sasakyan ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Biglang tumunog ang burner phone ni Gabriel. Isang mensahe mula sa loob ng mansyon ang dumating. Isang larawan ni Marco na masayang nakikipag-inuman sa mga tauhan ng auction house, habang sa likod niya ay nakatambak ang mga lumang gamit ng namayapang ina ni Teresa, mga kahon na may marka ng for disposal. Ang hininga ni Teresa ay naging mabigat. Ang bawat alaala ng kanyang ina, ang bawat sentimental na halaga ng mga gamit na yon ay tila dinuduraan ng pamilyang ito. Ngunit sa halip na sumigaw, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Marco sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama. Marco Consuelo, akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat sa akin. Bulong ni Teresa sa hangin, tila isang sumpa na dahan-dahang nabubuo. Pero hindi niyo alam, ang bawat luha na pinalabas niyo ngayong gabi ay magiging dagat na lulunod sa inyo bukas. Lumingon siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa gitna ng dilim. Gabriel, simulan na natin ang pag-upload. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung ano ang ginagawa ng isang grapikong banal kapag sarado na ang mga pinto ng simbahan. Nagsimula ang pag-transfer ng data. Ang bawat video ni Consuelo sa loob ng VIP casino, ang bawat record ng kanyang mga utang sa mga loan shark, at ang bawat ebidensya ng pagtataksil ni Marco ay handa nang sumabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa matapos ang proses, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang kinaroroonan. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas si Mateo. May hawak na tablet at nakatingin ng diretso sa windshield ng sasakyan ni Gabriel. May suot siyang pilyong niti at itinaas ang kanyang kamay na tila may pinipindot na remote control. Game over, Ate Teresa. Maririnig ang boses ni Mateo mula sa labas, tila alam na alam niyang naroon sila sa loob. Hindi lang kayo ang marunong gumamit ng teknolohi. Biglang nag-vibrate ang laptop ni Gabriel at lumabas ang isang babala. System overwrite initiated, location leaked. Huwag mong kalimutan, ate, na ako ang paborito mong estudyante pagdating sa data encryption. Tinuruan mo ako ng maigi, kaya huwag kang magtaka kung bakit alam ko ang bawat galaw mo. Ang boses ni Mateo ay narinig ni Teresa sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Nakatayo si Mateo sa gitna ng madilim na eskinita. Ang asul na liwanag mula sa kanyang tablet ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Ang pilyong ngiti nito ay hindi na ang ngiti ng batang kapatid na tinulungan ni Teresa sa mga proyekto nito. Sa kolehiyo ito ay ngiti ng isang mandaragit na sa wakas ay na-corner ang kanyang biktima. Napatitig si Teresa sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kandungan. Naalala niya ang gabing binilhan niya si Mateo ng pinakamahal na laptop para sa graduation nito. Naalala niya kung paano niya tiniis ang puyat para lang ituro rito ang mga pasikot-sikot ng cybersecurity. Ang bawat sandali ng pagmamalasakit niya noon ay naging mga pako na ngayon ay itinutusok ni Mateo sa kanyang mga plano. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang iniikot sa kanyang dibdib. Gabriel, anong nangyayari? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Hinahack niya ang system natin gamit ang isang backdoor na malamang ay matagal na niyang itinanim sa laptop mo. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard habang pilit na hinaharangan ang pag-atake ni Mateo. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa gilid ng kanyang noo at ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakapako sa screen na puno ng mga babala ng access denied. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang palapit sa kailaliman. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong mabigat, tila ba ang hangin ay unti-unti nang nauubos. Ang mga ilaw ng gusali sa paligid ng Makati ay tila mga nanonood na saksi sa kanyang panibagong pagbagsak. Ate, bumaba ka na riyan, buling wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa sasakyan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Mama, kung ibibigay mo raw ang encryption key ng master account, baka payagan ka pa niyang makita ang libing ng mga gamit ng nanay mo mamaya. Isipin mo ate, baka makuha mo pa ang isang piraso ng lumang tula na isinulat niya. Ang banggit sa kanyang yumaong ina ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa tindi ng galit at sakit. Paano nagagawang gamitin ng pamilyang ito ang kanyang pinakamamahal na alaala para lamang makuha ang gusto nila? Ang bawat patak ng dugo sa kanyang mga ugat ay tila nag-aapoy sa pot. Gabriel, can we just leave? Paandarin mo na ang sasakyan? Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan ng sasakyan. Hindi ko magawa. Na-remote lock niya ang engine system. He's freezing the car's computer. Mariing sagot ni Gabriel. Tumingin siya kay Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desish, yung hindi nagugustuhan ng huli. Kailangan nating lumabas, pero huwag kang bibitiw sa hawak mong drive. Yon ang huli nating alas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang malamig na hangin ng gabi sa Makati ay humampas sa mukha ni Teresa, tila isang paalala ng malupit na realidad. Pagbaba niya, sinalubong siya ng mapang-asar na tawa ni Mateo. Ang anino ng kanyang emchong ay humahaba sa semento, tila isang higanteng galamay na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ganyan nga ate, be a good girl tulad ng dati. Pangunhot yan ni Mateo habang inuunat ang kanyang kamay para kunin ang drive. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa ang isang bagay sa likod ni Mateo. Isang maliit na pulang ilaw na kumikislap mula sa isang dashcam ng isang sasakyang nakaparada sa malapit. Isang matalim na ngiti ang biglang sumilay sa mga labi ni Teresa, isang ngiting hindi inaasahan ni Mateo. Mateo, tinuruan kita kung paano mag-hack. Mahinang simula ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Pero nakalimutan ko yata ituro sa'yo ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kang kailanman magpapakita sa harap ng biktima mo habang ginagawa ang krimen. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Bago pa siya makasagot, isang malakas na tulog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw sa paligid ng eskinita. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng gusali. Anong ginawa mo? Gulantang na tanong ni Mateo habang pilit na pinapatay ang kanyang tablet. Hindi ko kailangang i-hack ang sistema, Mateo. Kailangan ko lang i-broadcast ang live feed ng camera ng sasakyan na ito nang direkta sa command center ng NBI. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang itinaas ang kanyang sariling maliit na device. Salamat sa pag-amin na ikaw nag-overwrite ng location ko. Recorded ang lahat, pati ang pagtatangka mo mang-extort ng encryption key. Nanginig ang mga kamay ni Mateo. Sa isang iglap, ang mandaragit ay naging biktima. Ngunit bago pa makalapit ang mga pulis, mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa isang naghihintay na motorsiklo sa dulo ng eskina at mabilis na humarurot palayo. Naiwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang hininga ay naging malalim at mabigat. Nilapitan siya ni Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Nakataka siya, pero nakuha natin ang ebidensya. Hindi sapat ang ebidensya, Gabriel. Wika ni Teresa habang nakatingin sa direksyon ng Peninsula Hotel. Mamayang gabi, sisiguraduhin kong hindi lang si Mateo ang tatakas. Sisiguraduhin kong ang buong pamilya nila ay mawawala ng matatagwan. Ngunit habang tinitingnan ni Teresa ang kanyang kamay, nakita niya ang isang notification sa kanyang tablet na hindi niya inaasahan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero
na naglalaman lamang ng 1 litra. To ang storage unit niya sa Makati na bukas na at walang laman. Sa gitna ng unit, may isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa pader. Too late, Teresa. The auction is just a distraction. The real price is already with us. Naramdaman ni Teresa ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Kung ang auction ay isa lamang distraction, ano ang tunay na kinuha nila sa kanya? Wala na ang mga sulat ni Nanay Gabriel. Ninakaw nila ang huling piraso ng aking puso. Ang boses ni Teresa ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay sa ihip ng hangin. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na parking lot. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng tablet na nagpapakita ng bakanting storage unit. Doon sa loob ng unit na iyon nakatago ang isang lumang baul na naglalaman ng mga sulat ng kanyang yuma, ong ina ang tanging alaala na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa siya naging isang Marcos. Ang bawat letra ng kanyang ina ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay, at ngayon, pati ang yakap na iyon ay ninakaw na rin sa kanya. Dahan-dahang napasandal, si Teresa sa gilid ng sasakyan ni Gabriel. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Tila isang invisible na kamay ang pilit na pinipiga ang kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang pagpapakumbaba sa harap ni Doña Consuelo, ang pagpapatawad sa mga kasinungalingan ni Marco, lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking kawalan. Ang irony ay, tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa, iniligtas niya ang tahanan ng mga Marcos, ngunit hinayaan niyang wasakin nila ang kanyang sariling pagkatao. Hindi lang sulat ang kinuha nila, Teresa. Alam mo yon? Mariing wika ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Nasa loob din ng baul na iyon ang orihinal na kasulatan ng utang ng ama ni Marco sa tatay mo. Ang ebidensya na ang buong kayamanan ng mga Marcos ay nagmula sa pawis ng pamilya mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Nagpapagising sa kanyang natutulog na galit. Akala ni Consuelo ay nabaon na ang lihim na yon. Nuit na yon ay naging sandata ito laban kay Teresa. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay naging isang matalim na kristal ng determinasyon. Akala nila ay napigilan nila ako dahil wala na sa akin ang mga papel. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi nila alam ang bawat salita sa kasulatang yan ay nakatatak na sa utak ko. Isang financial expert ang kinalaban nila, Gabriel. Hindi ko kailangan ng papel para patunayan ang kanilang pagkakautang. Kailangan ko lang ng pagkakataon na hiyain sila sa harap ng buong mundo. Mabilis silang kumilos patungo sa isang maliit na butik sa kanto ng Greenbelt. Doon, naghihintay ang isang nakahandang damit para kay Teresa, isang puting gown na tila isang baluti ng katarungan. Habang isinusuot niya ang gown, nararamdaman niya ang bawat tahi ng tela na tila bumabalot sa kanyang katawan ng may kapangyarihan. Wala na ang Teresa na nanginginig sa takot. Ang humaharap ngayon sa salamin ay isang alpha survivor na handa nang sumabak sa huling yugto ng laban. Bago sila tumuloy sa Peninsula Hotel, isang tawag ang muling dumating sa burner phone. Si Tisha. Ang boses ng kanyang dating kaibigan ay puno ng hikbi at pangamba. Teresa, please patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hawak nila ako, Teresa. Pinipilit nila akong tumayo sa entablado mamaya para magsinungaling laban sa'yo. Ang bawat salita ni Tisha ay tila isang sumbat sa sariling konsensya. Don't worry, Tesha. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang makina. I'm not coming there for revenge against you. I'm coming there to give you back your breath. Just be there. Hayaan mong ang katotohanan ang magpalaya sa ating dalawa. Ibinaba ni Teresa ang telepo at tumingin kay Gabriel. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay tila isang kuryenteng handa ng sumabog. Ang mga ilaw ng Peninsula Hotel ay nagsisimula ng kumislap sa abot tanaw, tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay sa kanyang pagdating. Sa bawat pag-ikot ng gulong, mas lalong bumibigat ang atmosfera. Tila ba ang hangin ay puno ng mga nakatagong mitsa. Handa ka na ba, Teresa?
Tanong ni Gabriel habang inihinto ang sasakyan sa harap ng lobby ng hotel. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang petaka, isang drive na naglalaman ng huling alas na hindi nakuha ni Mateo. Tumingin siya sa malaking pinto ng hotel kung saan nakatayo si Marco at Doña Consuelo bumabati sa mga bisita nang may mga plastik na ngiti. Ngayong gabi, Gabriel, sisiguraduhin kong ang bawat sampal na tinanggap ko ay babalik sa kanila bilang isang bagyo. Mariing sambit ni Teresa habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit sa kanyang paghakbang, palabas isang pamilyar na tao. Ang biglang lumitaw sa gilid ng red carpet, isang taong hindi niya inaasahang makikita sa gabing yon. Ang abogadong humawak ng estate ng kanyang ama 10 taon na. Ang nakalilipas may bitbit na isang itim na folder at may seryosong anyo sa muka. Mrs. Marcos, may isang bagay na kailangan mong malaman bago ka pumasok sa loob. Ang mga sulat ng nanay mo, hindi lang yan mga sulat. Naramdaman ni Teresa ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Kung hindi lang mga sulat ang nasa loob ng baul, anong mas malalim na lihim ang itinatago ng kanyang sariling pamilya na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang paghihiganti? Ang pamilya ay ang pundasyon ng ating lipunan, at ang katapatan ang siyang semento nito. Kaya naman sa kabila ng mga pagsubok at paninirang puri, nananatili kaming matatag dahil ang katotohanan ang aming sandigan. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-aw sa dambuhalang ballroom ng Peninsula Hotel, tila isang banal na awitin na nagpapahid ng piring sa mga mata ng mga elitistang panauhin. Nakatayo ang matanda sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinaka-eleganteng asul na terno habang hawak ang isang plak ng pagkilala bilang Grapikong Huwaran ng Taon. Sa likuran niya, nakatayo si Marco, may suot na mapagmataas na ngiti, habang ang kanyang kabit na si Clara ay lihim na humahagikik sa gilid, suot ang mga perlas na ninakaw mula sa jewelry box ni Teresa. Sa isang madilim na sulok sa likod ng malalaking kurtinang pelus, nakatayo si Teresa. Ang bawat salita ni Consuelo ay tila isang malapot na putik na ibinubuhos sa kanyang pagkatao. Ramdam niya ang bigat ng itim na folder na ibinigay ng abogado sa kanyang mga kamay. Ang lihim na ibinulong nito kanina ay tila isang bagyo na kasalukuyang nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga sulat ng kanyang ina ay hindi lamang mga salita ng pagmamahal. Ang mga iyon ay patunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon sa Corinthian Gardens ay orihinal na pag-aari ng kanyang lolo na kinuha ng mga Marcos sa pamamagitan ng pandaraya at pananakot noong dekada 70. Look at them, Gabriel. Ang kintab ng kanilang mga suot ay nagmumula sa mga luhang ninakaw nila sa pamilya ko bago pa man ako isilang. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa folder, tila gusto niyang markahan ang bawat pahina ng kanyang pot. The higher they climb, the harder they fall, Teresa. This is the perfect stage for a public execution of their reputation, sagot ni Gabriel, habang mabilis na inilalagay ang huling wire sa control booth ng hotel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor, binabantayan ang live stream ni Aling Charing na kasalukuyang ipinapakita sa buong bansa ang karangalan ng mga Marcos. Naramdaman ni Teresa ang paghampas ng malamig na hangin mula sa aircon ng hotel. Ngunit ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa determinasyon. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang puting gown, ang bawat tahi nito ay tila isang pangako ng paglilinis. Tumingin siya sa entablado, at nakita si Marco na dahan-dahang hinahalikan ang kamay ng kanyang ina, isang eksena ng perpektong pamilya na alam niyang bulok hanggang sa kaibuturan. Now, Teresa, the video is ready to play. Wika ni Gabriel sa kanyang earpiece. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan naghahanap ng paliwanag sa biglaang pagkawala ng liwanag. Sa gitna ng kadiliman, isang lupo ng liwanag ang tumama sa itaas na balkona kung saan dahan-dahang lumitaw si Teresa. Tila siya isang multo ng katarungan na bumangon mula sa mga abo ng nakaraan. Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw, Doña Consuelo. Kailangan lang itong ipakita.
Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Walang mic, nuit kasing linaw ng isang hatol. Biglang sumabog ang liwanag mula sa dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Ngunit hindi ang mga larawan ng charity work ng pamilya ang lumabas. Bumungad sa lahat ang isang malinaw na video ni Doña Consuelo sa loob ng isang madilim na kwarto sa Parañaque, seryosong nakikipag-usap sa mga kilalang loan shark habang isinasangla ang titulong orihinal na nakapangalan sa mga magulang ni Teresa. Kasunod nito ang audio recording ni Marco na tumatawa habang sinasabi kung paano niya gagamitin ang pag-ibig ni Teresa para makuha ang huling piraso ng yaman nito. Ang buong ballroom ay naging tila isang palengke sa gulat. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magningas patungo sa entablado. Nakita ni Teresa ang mukha ni Consuelo na dahan-dahang nawala ng kulay tila isang bangkay na binilad sa araw. Ang tranghart na hawak nito ay nalaglag sa sahig. Ang mga butil nito ay kumalat sa entablado na tila mga piraso ng kanyang nadudurog na danggal. Anong kahibangan ito? Patayin niyo ang screen? Teresa, you cheap girl! Anong karapatan mong sirain ang gabi namin? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at galit. Ngunit bago pa makakilos ang mga security guard, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa gitna ng maraming tao. Si Tisha. Nakatayo ito sa gitna ng pasilyo, hawak ang isang lumang baul na kanina lamang ay ninakaw ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang tindig ay matatad. Hindi na ako magsisinungaling para sa inyo, narito ang lahat. Teresa, ang mga sulat, ang mga dokumento, narito ang ebidensya ng inyong pagnanahaw sa loob ng 4 na dekada. Sigaw ni Tisha habang itinataas ang baul. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo, bawat sampal at bawat gabing puno ng luha ay tila nakahanap na ng kanilang kabayaran. Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, nakita ni Teresa ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gilid ng entablado, dahan-dahang dinudukot ni Mateo ang isang bagay mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Tisha, tila handang pumatay para lamang manahimik ang katotohanan. "Tesha Dapa!" sigaw ni Teresa habang mabilis na tumatakbo pababa ng balkona. Tumakbo ako hindi para iligtas ang sarili ko, kundi para protektahan ang huling piraso ng aking pagkatao. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay habang binabagtas ni Teresa ang hagdanan ng Peninsula Ballroom. Ang kanyang puting gown ay tila isang pakpak ng anghel na humahawi sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Nakita niya ang pagkilos ni Mateo, ang kislap ng galit sa mga mata nito, at ang kamay na mabilis na bumubunot ng isang matalim na bagay mula sa kanyang tagiliran. Ngunit bago pa ngan makalapit ang taksil na emchong kay Tisha, isang mabilis na anino ang humarang. Si Gabriel. Sa isang malakas at kalkuladong pagkilos, sinunggaban ni Gabriel ang braso ni Mateo. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa sahig at ang marahas na pagbagsak ng dalawang katawan sa karpet ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa mga malapit sa kanila. Ang baul na hawak ni Tisha ay nalaglag at ang mga lumang sulat at dokumento ay kumalat sa sahig na tila mga talulok ng bulaklak na sumasaksi sa isang madugong katotohanan. "Bitawan mo ako. Wala kayong alam. Sinisira niyo ang pamilya namin." Pagsigaw ni Mateo habang pinipigilan siya ng mga security guard na kasunod na dumating. Nagpatuloy ang pag-play ng video sa dambuhalang screen. Doon sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa Manila, narinig ang boses ni Doña Consuelo na malinaw na nag-uutos na itapon ang basura kapag nakuha na ang pirma ni Teresa sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang bawat salitang lumalabas sa screen ay tila mga pako na isa-isang itinitirik sa kabaong ng danggal na mga Marcos. Dahan-dahang humakbang si Teresa pakyat sa entablado. Ang kanyang bawat yapak ay may dalang bigat ng 10 taong pagtitiis. Tumayo siya sa harap ni Doña Consuelo na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Nanginginig at pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera. Ang perlas na suot ng matanda ay tila sumasaka na sa kanya ngayon.
Tingnan niyo ako, Doña Consuelo. Ang boses ni Teresa ay mababa. Ngunit puno ng otoridad isang boses na hindi pa naririnig ng pamilyang ito sa loob ng isang dekada. Ang basura na itinapon niyo ay narito na para linisin ang dumi ng inyong kaharian. Teresa? Anak, pag-usapan natin ito. Pamilya tayo, di ba? Ang nanginginig na pakiusap ni Marco habang pilit na lumalapit ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at takot na mawala ang lahat ng kanyang karangyaan. Pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng alaala ng isang yumaong ina. Ang pamilya ay hindi nagtataksil kapalit ng pambayad sa sugal. Marco, ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay ang pinakamahalagang investment na ginawa ko. Ngunit, ikaw ang naging pinakamalaking bankruptcy ng buhay ko. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw, kasabay ng pagpasok ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Hindi sila tumitingin sa mga bisita. Ang kanilang mga mata ay nakatitig ng diretso sa entablado. Doña Consuelo Marcos Marcos at Mateo Marcos. Kayo ay inilalagay sa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong luma at malawakang estafa, falsification of public documents, at illegal gambling operations. Ang boses ng opisyal ay tila isang pinal na hatol ng tadhana. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib, tila isang mabigat na pader ang gumuho at sa wakas ay nakahinga na siya ng malalim. Tiningnan niya si Gabriel na nakatayo sa ibaba, ang mga mata nito ay puno ng pagkilala at isang emosyong hindi niya kayang pangalanan. Ngunit habang dahan-dahang pinaposas ang mga Marcos, lumapit ang opisyal ng NBI kay Teresa at may inabot na isang maliit na envelope. Mrs. Marcos, bahagi ito ng ebidensyang nakuha namin sa storage unit kanina. May isang bagay na hindi nasama sa auction. Isang bagay na tanging ang pangalan mo lang ang nakasulat. Binuksan ni Teresa ang envelope nang may nanginginig na kamay sa loob ay may isang susi at isang maliit na papel na may sulat kamay ng kanyang ina na may petsang isang araw bago ito pumanaw. Ang mga salitang nakasulat doon ay nagpatigil sa mundo ni Teresa. Anak, kapag nabasa mo ito, alam kong malaya ka na. Ang susing ito ay hindi para sa isang vault, kundi para sa isang pinto na magdadala sa iyo pabalik sa tunay mong tahanan. Huwag kang magtitiwala kay Gabriel. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at tumingin kay Gabriel na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya na may isang misteryosong ngiti. Sino nga ba talaga ang lalaking nagligtas sa akin? At bakit ang babala ng aking ina ay tila isang sumpa na ngayon? Ko lamang naintindihan. Ang ganda mo sa puting gown na yan, Teresa. Tila isang reyna na sa wakas ay nakuha ang kanyang korona. Pero alam nating dalawa ang bawat korona ay may kaakibat na bigat. Ang boses ni Gabriel ay banayad tila isang haplos ng sutla sa balat. Ngunit sa pandinig ni Teresa, ito ay tila isang babala ng paparating na unos. Habang ang mga flash ng camera ay patuloy na nagliliyab sa paligid at ang mga Marcos ay dahan-dahang kinakaladkad, palabas ng ballroom, naramdaman ni Teresa ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang maliit na papel na galing sa envelope ay tila naging kasing init ng bag sa kanyang palad. Huwag kang magtitiwala kay Gabriel. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang tinig mula sa kabilang buhay na pilit siyang hinihila palayo sa dalampasigan. Tumingin si Terfor kay Gabriel. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa dilim, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban ay nakatayo ngayon sa kanyang harap ng may ngiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng mga nakatagong layunin. Teresa, bakit tila? Nakakita ka ng multo? Tanong ni Gabriel, habang dahan-dahang inaabot ang kamay para hawakan ang siko ni Teresa. Mabilis na umatras si Teresa, ang kanyang puting gown ay dumaing sa sahig sa bilis ng kanyang pagkilos. Sino ka ba talaga, Gabriel? Bakit ang huling sulat ni nanay ay tungkol sa iyo? Patay na siya bago pa tayo magkakilala. Paano kanya nalaman?
Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang paligid na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang naging malamig at mapanglaw. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging mga aninong walang mukha at ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang lalaking tila naging arhitekto ng kanyang buhay sa nakalipas na mga linggo. Ang iyong ina ay matalinong babae, Teresa. Masyadong matalino para sa sarili niyang kabutihan. Malamig na wika ni Gabriel, ang kanyang tindig ay nagbago mula sa pagiging tagapagtanggol tungo sa isang kalkuladong negosyante. Hindi niya sinabi sa iyo ang lahat, di ba, na ang ama ko ang lalaking tumalikod sa akin? Para kay Consuelo ay hindi lang basta asawa ng biyenan mo. Siya ang dating business partner ng tatay mo na nawala bago pa ang aksidente. Ang lalamunan ni Teresa ay nanikip. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagpupumilit na huwag tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Anong ibig mo sabihin? Ang lupang kinatatayuan ng Corinthian Gardens, Teresa. Ang titulong pilit nating binawi. Hindi lang yan basta lupa. Yun ang huling piraso ng ebidensya ng isang krimen na kinasangkutan ng mga pamilya natin. Paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit muli. Iniligtas kita dahil kailangan ko ang pirma mo para maliquidate ang lahat ng assets ng mga Marcos. Ang mga dokumentong pinirmahan mo sa Batangas, hindi lang yon para sa korte. Iyon ay isang irrevocable power of attorney na nagbibigay sa akin ng kontrol sa lahat ng mababawi nating yaman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ang irony ay, tila isang kutsilyong dahan-dahang iniikot sa kanyang dibdib. Akala niya ay nakalaya na siya sa pagiging ATM with the wedding ring ni Marco. Yun pala ay dahan-dahan lang siyang inililipat sa isang mas malaking vault na pag-aari ni Gabriel. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat luhang ibinuhos niya, ay naging puhunan lamang para sa susunod na manlalaro. Kinamit mo ako. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Lahat ng pag-aalaga mo sa Batangas, lahat ng mga salita mo tungkol sa katarungan, lahat yon ay bahagi ng plano mo. Katarungan naman ang nakuha mo, di ba nakakulong na sila? Wala na ang mga nang-api sa'yo. Sagot ni Gabriel nang walang bakas ng pagsisisi. Ang kailangan ko lang ay ang bahagi ko. Ang bahaging ipinagkait sa akin ni Consuelo noon bata pa ako. Isipin mo na lang na binayaran kita para sa serbisyo mo. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang paligid sa mga pulis na paalis na sa ballroom na puno ng mga labi ng isang marangyang gabi at sa folder na hawak niya. Sa loob ng folder na iyon, nakita niya ang isang maliit na susi na ibinigay ng NBI. Isang susing hindi alam ni Gabriel. Hindi pa tapos ang gabi, Gabriel? Mariing wika ni Teresa habang pinapatigas ang kanyang kalooban. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil sa pirma ko. Pero nakalimutan mo yata, isa akong financial expert at alam ko kung paano i-void ang isang kontrata na binuo sa ilalim ng panloloko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng isang matalim na kuryosidad. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng ballroom ay nabasag ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang tao patungo sa kanila. Si Lola Amara, hingal na hingal at may dalang isang lumang box na may nakasulat na private collection. Teresa, anak ang, susi, gamitin mo ang susi? Sigaw ni Lola Amara. Mabilis na kumilos si Teresa patungo kay Lola Amara, ngunit humarang si Gabriel. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang mitsa na handa ng sumabog. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang pilit na kumakawala sa puso ni Teresa. Isang katanungang, tila walang sagot sa mundong puno ng mga anino. Sino ang tunay na kaibigan? At sino ang kaaway sa larong ito ng buhay at kamatayan? At kung ang bawat taong minahal ko ay isa palang taksil, may matitira pa ba sa akin na dapat kong ipaglaban? Ibigay mo sa akin ang susi, Teresa. Alam nating dalawa na wala ka ng ibang mapupuntahan. Huwag mo nang hintay na maging magkaaway tayo ng tuluyan. Ang boses ni Gabriel ay wala ng bahid ng init na ipinaramdam niya nung sila ay nasa Batangas. Ang bawat salita ay tila pagbagsak ng dambuhalang blok ng yelo sa gitna ng ballroom.
Nakatayo siya sa harap ni Teresa. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng dambuhalang chandelier, tila isang harang na hindi malampasan. Ang kanyang mga mata na dati ay tila kanlungan ni Teresa ay naging mga bintana na ngayon ng isang walang hanggang kasakiman. Naramdaman ni Teresa ang malamig na metal ng susi na bumaon sa kanyang palad. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso, nuit hindi ito sapat para pumatak ang kanyang luha. Sa loob ng 10 taon, natuto siyang itago ang kanyang emosyon sa ilalim ng mga numero at spreadsheet. Ang pagtataksil ni Gabriel ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isa lamang maling kalkulasyon na kailangan niyang itama. Akala mo ba, Gabriel, ay nabulag ako ng iyong kabutihan? Mahinang wika ni Teresa habang dahan-dahang itinatago ang susi sa loob ng kanyang gown. Sinabi ko sa iyo, isa akong financial expert. Bago ko pinirmahan ang kahit anong dokumento sa Batangas, siniguro kong ang bawat piraso ng papel ay may escape clause na, tanging ako lang ang nakakaalam. Natigilan si Gabriel. Ang kanyang mapaglarong ngiti ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang matalas na titig. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging mas lalong mabigat, tila ba ang hangin ay puno ng mga hindi nakikitang kuryente. Sa malayo naririnig ang tunog ng papalayo. Ng mga sirena ng pulis, iniwan silang dalawa sa gitna ng mga labi ng isang nagtapos na piging. Anong ibig mong sabihin? Mariin tanong ni Gabriel. Ang power of attorney na hawak mo ay magiging valid lamang kung ang lahat ng utang ng mga Marcos sa pamilya ko ay mababayaran ng buo. Paliwanag ni Teresa, ang bawat salita ay tila isang hatol. At ang susing ito ang nagbubukas sa orihinal na digital ledger ng aking ama. Isang ledger na nagpapatunay na ang lahat ng assets na pilit mong kinukuha ay matagal nang naka-freeze sa ilalim ng isang trust fund na hindi mo kailanman mabubuksan nang wala ako. Biglang lumapit si Lola Amara at inabot ang lumang box kay Teresa. Sa loob nito, hindi lang mga dokumento ang nakita ni Teresa. Naroon ang isang itim na hard drive at isang maliit na voice recorder. Pinindot ni Teresa ang play button. Ang boses ng kanyang namayapang ina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Teresa, anak. Kung naririnig mo ito, alam kong nasa gitna ka na ng laban. Huwag kang matatakot kay Gabriel. Anak siya ng lalaking sumira sa atin. Pero ang katarungan ay nasa kamay mo. Ang lahat ng yaman ng mga Marcos ay hindi galing sa kanila, kundi sa ninakaw nilang talino ng iyong ama. Bawiin mo ang sa atin at lumipad ka patungo sa iyong kalayaan. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na agos ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya si Gabriel ng diretso sa mga mata. Ang lalaking akala niya ay tagapagligtas ay isa lamang anino ng nakaraan na pilit siyang hinihila pababa. Wala kang makukuha, Gabriel, ni isang sentimo. Ang lahat ng yaman na pilit mong hinahabol ay ibabalik ko sa mga taong tunay na pinagkaitanin na Consuelo. Deklarasyon ni Teresa. Hindi mo magagawa yan, sis? Sirain kita, Teresa. Ibabalik kita sa putikan. Sigaw ni Gabriel, ang kanyang desperasyon ay nagsimulang lumabas sa kanyang boses. Subukan mo, hamon ni Teresa habang dahan-dahang tumatalikod. Ngunit huwag mong kalimutan, hawa na ng NBI ang lahat ng record ng pakikipag-usap mo sa mga illegal offshore banks para sa liquidation ng assets na ito. Ikaw ang susunod na susunduin nila. Humakbang si Teresa palabas ng Peninsula Hotel. Ang malamig na hangin ng madaling araw sa Makati ay humampas sa kanyang mukha tila isang banal na basplas ng kalayaan. Sa bawat hakbang niya sa red carpet, nararamdaman niya ang pagtangalad ng mga kadenang gumapos sa kanya sa loob ng isang dekada. Ang puting gown na suot niya ay wala nang mansa ng luha, kundi isang baluti ng isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat. Sumakay siya sa isang naghihintay na sasakyan na hindi pag-aari ni Gabriel. Sa loob, kasama niya si Lola Amara at si Tisha, na ngayon ay tahimik na humihik, biwunit may ngiti na sa mga labi. Tumingin si Therefore sa binta na pinagmamasdan ang dahan-dahang paglitaw ng liwanag sa abot tanaw. Saan tayo pupunta, Teresa? Tanong ni Lola Amara. Sa lugar kung saan walang nakakaalam ng aking pangalan, Lola.
Sa lugar kung saan ang bawat numero ay hindi na simbolo ng utang, kundi simbolo ng aking sariling halaga. Sagot ni Teresa habang binubuksan ang kanyang tablet at nag-book ng isang one-way ticket patungong Tokyo. Ngunit bago niya tuluyang isara ang kanyang mga mata para magpahinga, isang mensahe ang pumasok sa kanyang bagong telepono. Isang larawan ng isang maliit na bahay sa tabing dagat sa Japan at isang maikling mensahe na nagmula sa isang abogadong matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa ibang bansa. Everything is ready, Miss Rivera. Your new life begins at sunrise. Napangiti si Teresa, isang tunay at tapat na ngiti. Ang Rivera ay ang kanyang apelido sa pagkadalaga. Ang pangalang Marcos ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot ng gabing ito. Handa na ba talaga akong iwan ng lahat? O meron pa ring bahagi ng aking puso na maiiwan sa bayang ito na nagturo sa akin kung paano maging isang palaban sa gitna ng kawalan? Ang bawat hakbang ni Teresa sa makintab na sahig ng NAIA Terminal 3 ay tila isang paglayo sa isang bangungot na tumagal ng 10 taon. Hawak niya ang kanyang passport, ang balat nito ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang pangalang Rivera na nakasulat sa kanyang boarding pass ay nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Wala na ang mga dambuhalang maleta ng mga Marcos na dati ay siya ang nag-aayos. Dala lamang niya ay isang maliit na bag at ang kanyang danggal na sa wakas ay muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakanulo. Tumigil siya sa harap ng isang dambuhalang bintana na nakaharap sa tarmac. Sa malayo dahan-dahang, sumisikat ang araw, nagbibigay ng kulay ginto sa mga ulap ng Maynila. Sa isang malapit na telebisyon sa waiting area, nakita niya ang huling balita. Ang mukha ni Doña Consuelo ay hindi na nakabalot sa mamahaling terno. Suot na nito ang dilaw na uniporme ng bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay wala ng hawak na tranghat, kundi ang rehas ng isang malamig na selda. Ang balita ay tungkol sa pag-freeze ng lahat ng kanilang ari-arian at ang pagbagsak ng korporasy yung itinayo sa nakaw na yaman. Nararapat lang sa inyo ang katahimikang iyan. Mahinang bulong ni Teresa habang nakatingin sa screen. Biglang nag-vibrate ang kanyang bagong telepon, isang unregistered number. Sa kanyang pag-aalinlangan, dahan-dahan niya itong sinagot. Ang boses sa kabilang linya ay gumaralgal, puno ng hikbi at desperasyon ang boses ni Marco. Teresa, please kausapin mo ako. Nandito ako sa labas ng subdivision. Hindi nila ako pinapapasok. Kinuha na ng bangko ang lahat, Teresa. Wala akong matuluyan. Wala akong makain. Ikaw lang ang may puso sa pamilyang ito. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang banyaga at mahinang tinig ng asawang dati ay tila hari kong umasta ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa dibdib ni Teresa. Ngunit, hindi na ito ang kirot ng pag-ibig. Ito ay ang kirot ng pagkaawa sa isang taong hindi natutong magpahalaga. Marco, ang pusong sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay nung gabing sinampal mo ako sa harap ng iyong ina. Matatag na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang pag-asa na hinahanap mo ay wala sa akin. Hanapin mo yan sa gitna ng iyong pagsisisi. Huwag mo na akong tatawagan muli. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at tuluyan ng pinatay ang linya. Sa kanyang tabi, lumapit si Lola Amara at Tesha. Ang kanyang dating kaibigan ay nakayuko pa rin, tila hiyang-hiya sa bawat segundong lumilipas. Ngunit hinawakan ni Teresa ang kamay nito. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, Tesha. Ibinibigay ito dahil kailangan ng ating puso ang kapayapaan. Wika ni Teresa. Sapat na upang mapahagulgol ang kaibigan sa gitna ng terminal. Patawad, Teresa. Pangako itatama ko ang lahat dito sa Pilipinas habang wala ka. Sagot ni Tisha sa pagitan ng kanyang mga luha. Narinig ang anunsyo para sa kanyang flight patungong Tokyo. Tumingin si Teresa sa kanyang paligid, sa mga taong nagmamadali, sa mga pamilyang nagbabalitaan at sa bayang naging saksi ng kanyang pinakamatinding pighati at pinakadakilang tagumpay. Naramdaman niya ang pagdaloy ng isang huling patak ng luha, ngunit ito ay luhang hindi nagaling sa sakit, kundi luhang naguhugas sa kanyang nakaraan. Sa dulo ng boarding gate, nakita niya si Gabriel na nakatayo malapit sa isang post. Hindi ito lumapit, tila alam na ang kanyang presensya ay hindi na kailangan.
nagtama ang kanilang mga mata, ang lalaking nagligtas sa kanya, ngunit nagtangkaring gamitin siya. Walang galit sa mga mata ni Teresa, kundi isang tahimik na pasasalamat sa aral na ibinigay nito na ang tunay na kaligtasan ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi sa sariling paninindigan. Tumalikod na si Teresa at dahan-dahang pumasok sa loob ng aircraft tube. Ang tunog ng kanyang mga tahong sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa loob ng eroplano, naupo siya malapit sa bintana at dahan-dahang isinuot ang kanyang seatbelt. Kinuha niya ang maliit na litrato ng kanyang ina na nailigtas mula sa baul at hinalikan ito. "Malaya na tayo, nanay. Rivera na ulit ako." Bulong niya sa hangin, habang nararamdaman ang pag-andar ng makina ng eroplano. Habang tumataas ang sasakyang panghimpapawid, nakita ni Teresa ang unti-unting pagliit ng mga gusali sa Makati, ang paglamlam ng mga ilaw ng Corinthian Gardens, hanggang sa ang tanging makita na lamang niya ay ang malawak na asul na karagatan at ang sikat ng araw na tila isang bagong pahina ng kanyang buhay. Ang bawat sentimo, bawat dokumento at bawat ari-arian ay naiiwan na sa ibaba. Ang tanging dala niya paitaas ay ang kanyang malayang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata isang huling mensahe, ang lumitaw sa monitor ng kanyang upuan isang system notification mula sa kanyang AI home security na matagal na niyang idinisabol. Isang maikling video clip na otomatikong nag-play, isang hindi kilalang tao na nakasuot ng itim ang pumasok sa kanyang lumang kwarto sa mansyon. May hawak na isang pamilyar na itim na folders at lumingon ng diretso sa kamera bago ito tuluyang nag-blackout. Sino ang taong yon na tila may hawak pa rin ang huling piraso ng kanyang nakaraan? At bakit ang pakiramdam ng tagumpay ay tila may kasama pa ring isang nakatagong babala sa gitna ng langit? Ang hangin sa Tokyo ay may dalang kakaibang lamig, isang uri ng ginaw na hindi nanununtok ng balat, kundi tila yumayakap sa kaluluwa upang magbigay ng kapayapaan. Sa ilalim ng mga punong, nagsisimula ng mamukadkad ang mga sakura nakatayo si Teresa Rivera. Ang kulay rosas na mga talulot ay dahan-dahang nalalaglag tila mga banayad na alaala ng isang nakaraang hindi na muling makakasakit sa kanya. Sa bawat hininga niya, nararamdaman niya ang kalawakan ng kanyang bagong mundo, isang mundong walang bulyaw ni Doña Consuelo, walang sampal ni Marco, at walang panlilinlang ni Gabriel. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang kanyang mainit na tasa ng kape sa mesa ng isang maliit na cafe sa tabing daan. Kinuha niya ang isang tablet at binuksan ang balita mula sa Pilipinas. Ang mga headline ay malinaw. Ang tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga Marcos. Si Doña Consuelo ay napaulat na nawala na ng katinuan sa loob ng selda paulit-ulit na tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na niyang pinagkaitan. Si Marco naman ay nakitang namamalimos sa labas ng subdivision na dati ay pag-aari nila isang buhay na babala sa mga taong nag-aakalang ang kasakiman ay walang hangganan. Tungkol naman sa huling mystery, yung nakita ni Teresa sa camera. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang tapat na abogado sa Manila. Ang taong pumasok sa kanyang lumang kwarto ay ang pribadong investigador na inupahan niya noon pa man upang iligtas ang huling baul ng kanyang ina bago pa man ito tuluyang makuha ng mga awtoridad. Sa loob ng baul na ipinadala sa kanya sa Japan, hindi na ang mga titulo ng lupa ang mahalaga, kundi ang isang huling sulat ni Lola Amara na kasama ng mga gamit. Sinabi roon na ang lahat ng mga Marcos ay wala ng kapangyarihan at ang katarungan ay ganap ng naisak, tuparan. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na agos ng pasasalamat. Pinatawad na ba niya sila sa kanyang puso? Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanilang mga krimen. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at pinakawala na niya ang pot na dati ay bumubuo sa kanyang bawat gabi. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang paghihigante, kundi ang pananatiling buo at masaya sa kabila ng lahat ng sinubukang sirain sa kanya. Rivera-san, ang iyong mga dokumento para sa bagong kumpanya ay handa na. Wika ng kanyang Japanese assistant sa isang magalang na tono. Ngumiti si Teresa, isang ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao.
Sa bawat numero at kontrata na hahawakan niya simula ngayon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang arhitekto ng kanyang sariling tadhana. Ang kanyang pagiging financial expert ay hindi nagagamitin para itago ang butas sa bulsa ng ibang tao, kundi para magbigay ng inspirasyon sa mga kababaihang tila nawawala na ng pag-asa. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat babaeng nakikinig ay simple lamang. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kakahusay magtiis para sa pamilya, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mong danggal. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kadena at ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nananakit. Sa bawat paglubog ng araw, laging may pangako ng isang bagong umaga, isang umagang ikaw mismo ang may hawak ng kulay. Dahan-dahang tumayo si Teresa at naglakad sa ilalim ng mga sakura. Ang bawat hakbang niya ay matatag, ang kanyang paningin ay nakatuon sa abot tanaw. Malayo na siya sa Corinthian Gardens, malayo na sa mga anino ng Manila. Siya ay si Teresa Rivera, ang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang mga abo at ngayon ay handa na ring mamukad kadnang mas maganda pa sa anumang bulaklak sa Tagsibol.